Sa loob ng halos 4 na dekada, iisang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kapangyarihan, si Vicente Tito Soto III. Pero sa likod ng kaniyang karanasan at tagumpay, isang tanong ang hindi nawawala. Bakit siya nananatili sa politika sa kabila ng mga kontrobersya? Upang maunawaan ito, kailangang balikan kung sino nga ba si Tito Soto, hindi lamang bilang politiko kundi bilang tao. Ipinanganak noong August 24, 1948 sa Quezon City, siya ang pangalawa sa 4 na magkakapatid, kasunod ni Val Soto at nakatatanda kina Maru at Vic Soto. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na ugat sa parehong sining at politika. Apo siya ng dating senador na si Vicente Yap Soto, kaya dala niya ang bigat ng isang political legacy, isang apelyidong matagal nang nakaugnay sa kapangyarihan at impluensya sa bansa. Sa murang edad pa lamang, nahubog na siya sa disiplina at kompetisyon. Bago siya nakilala sa telebisyon o senado, isa muna siyang atleta, isang world-class bowler na 7 beses naging miyembro ng Philippine National Bowling Team. Kinatawan niya ang Pilipinas sa international competitions at nakapag-uwi pa ng medalya sa Asian Games, patunay ng kaniyang dedikasyon, tiyaga at focus. Sa larangang iyon, hindi lang pisikal na galing ang nahasa, kundi pati mental toughness, ang kakayahang manatiling kalmado sa pressure, ang hindi madaling sumuko, at ang pagharap sa pagkatalo ng may disiplina. Ngunit hindi dito nagtapos ang kaniyang ambisyon. Pagkatapos ng kaniyang yugto bilang atleta, pumasok siya sa mundo ng musika. Noong dekada 70, bilang executive sa Vicor Music Corporation, nakita niya ang kakulangan ng kakaibang tunog sa OPM. Mula sa isang simpleng inspirasyon, isang taong kumakanta, nabuo ang ideya ng isang banda na magbibigay ng bagong identity sa musikang Pilipino. At dito isinilang ang VST and Company. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi lang siya basta founder, siya ang utak sa likod ng direksyon, tunog at konsepto ng banda. Siya rin ang naging composer, producer at isa sa mga vocalist. Kasama ang kaniyang mga kapatid at kaibigan, binuo nila ang Manila Sound, isang genre na naging simbolo ng saya, disco at urban Filipino culture noong panahong iyon. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang siya entertainer, isa siyang innovator at trendsetter na may kakayahang baguhin ang direksyon ng industriya. Habang lumalawak ang kaniyang impluensya sa musika, mas lalo ring tumibay ang samahan nila nina Vic Soto at Joey De Leon. Hindi lang sila magkatrabaho, nabuo ang isang koneksyon na kalaunan ay magiging pundasyon ng isa sa pinakamatagumpay na trio sa kasaysayan ng Philippine Entertainment. Bago pa man ang Eat Bulaga, nagkasama na sila sa Discorama at School Bukol, mga palabas na nagpatibay sa kanilang chemistry bilang entertainers, hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na magbabago sa kanilang karera. Noong 1979, inalok sila ni Tony Tuviera na mag-host ng isang noontime show. Walang kasiguraduhan, walang kontrata at walang garantiya ng tagumpay. Pero tinanggap nila ito at doon isinilang ang Eat Bulaga. Sa simula, halos walang naniniwala. Mababa ang ratings, kulang ang advertisers at umabot pa sa puntong mahigit 1 taon silang hindi sumasahod. Sa ibang tao, iyon na ang katapusan. Pero sa kanila, iyon pa lang ang simula. Nagpatuloy sila, nagtiyaga sila. At hindi sila sumuko hanggang sa unti-unting sumikat ang programa at tuluyang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang Eat Bulaga ay hindi na lang palabas, naging bahagi ito ng kultura, tradisyon at alaala ng maraming Pilipino. At dito nabuo ang pinakamahalagang kapital ni Tito Soto, ang koneksyon sa masa. Isang koneksyon na hindi madaling makuha at mas lalong hindi madaling mawala. Noong 1988, pumasok siya sa politika bilang Vice Mayor ng Quezon City. Isang malaking paglipat mula sa entertainment patungo sa serbisyo publiko. Para sa iba, ito ay isang risk. Para sa kaniya, ito ay isang panibagong yugto. Sa panahong ito rin nagsimula ang kaniyang pagkakaibigan kay Rodrigo Duterte, na noon ay mayor ng Davao City. Ang kanilang pagkakapareho, lalo na sa matinding paninindigan laban sa ilegal na droga, ang naging pundasyon ng kanilang matagal na ugnayan. Noong 1992, tumakbo siya bilang senador at nanguna pa sa botohan. Hindi ito simpleng panalo. Ito ay malinaw na patunay ng kaniyang lakas sa publiko.
Mula noon 5 beses siyang nahalal sa Senado, isang bagay na bihira sa kasaysayan ng bansa. Sa isang sistema kung saan mabilis magbago ang popularidad, ang kaniyang pananatili ay nagpapakita ng isang bagay. Malalim ang kaniyang koneksyon sa botante. Naging majority leader siya at kalaunan ay naging Senate President, isang posisyon na nangangailangan ng disiplina, karanasan at kakayahang pamahalaan ang iba't ibang personalidad sa loob ng Senado. Ngunit kasabay ng kaniyang tagumpay ay ang mga isyong hindi rin nawawala. Isa sa pinakamatindi ay ang Pepsi Paloma case. Noong 1982, nagsampa ng reklamo si Pepsi Paloma laban sa ilang personalidad sa showbiz. Kabilang si Vic Soto, kasama sina Joey De Leon at Richie De Horsey. Mabilis itong naging pambansang usapin. Nadawit ang pangalan ni Tito Soto dahil sa aligasyon na ginamit niya ang kaniyang impluwensya upang maareglo ang kaso at mapirma ang Affidavit of Desistance. May mga kwento ng umano'y pananakot, mga detalyeng paulit-ulit lumalabas sa iba't ibang bersyon, ngunit hindi napatunayan sa korte. Kalaunan binawi ang kaso at nagkaroon ng public apology. Ngunit hindi doon nagtapos ang isyu. Ilang taon matapos ang insidente, natagpuan si Pepsi Paloma na patay sa isang hinihinalang suicide. At dito nagsimula ang mas malalim na tanong. Mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Sa panig ni Tito Soto, paulit-ulit niyang itinanggi ang mga aligasyon at tinawag ang buong issue bilang showbiz gimmick. Ngunit sa mata ng publiko, nananatili itong isa sa pinakamabigat na kontrobersya na idinidikit sa kaniyang pangalan. At hindi lang ito ang naging issue. Noong 2025, muling napag-usapan ang kaniyang pangalan dahil sa bangayan nila ni Anjo Iliana. Sa mga livestream, naglabas si Anjo ng mga akusasyon laban sa kaniya. Mga isyong mabilis kumalat online. Ngunit kalaunan inamin niya na bluff lamang ang mga ito. Nagkaroon ng ceasefire matapos mamagitan ang pamilya Soto. At si Tito Soto na natiling tahimik, isang desisyong maaaring makita bilang pagiging maingat o pagiging stratehiko sa harap ng kontrobersya. Bukod sa kaniya, makikita rin ang impluensya niya sa kaniyang pamilya. Si Gian Soto ay naging Vice Mayor ng Quezon City. Si Lala Soto naman ay naging konsehal at chairperson ng MTRCB. Para sa ilan, ito ay pagpapatuloy ng serbisyo. Para sa iba, ito ay political dynasty. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Bakit siya mahal ng marami? At bakit may mga ayaw sa kanya? Para sa kaniyang mga taga-suporta, si Tito Soto ay simbolo ng karanasan, stability, at konkretong gawa. Isang leader na subok na sa panahon, may disiplina at may kakayahang mamuno. Ang kaniyang koneksyon sa masa na nabuo sa dekada ng kaniyang presensya sa telebisyon ay nagbibigay sa kaniya ng advantage na bihirang matapatan. Ngunit para sa kaniyang mga kritiko, siya ay representasyon ng lumang sistema, isang politikong matagal na sa kapangyarihan, isang pangalang paulit-ulit na bumabalik, isang leader na may dalang mga isyong hindi tuluyang nawawala. Kaya sa huli, hati ang pananaw sa kaniya. May humahanga, may tumututol. Pero sa kabila ng lahat, nananatili siya sa kapangyarihan. Dahil sa Pilipinas, ang politika ay hindi lamang tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa pangalan, sa kasikatan, at sa koneksyon sa masa. At sa tatlong iyon, malinaw na matibay ang pundasyon ni Tito Soto. Bilang Senate President, kilala siya sa pagiging istrikto at disiplinado. Para sa iba, ito ay integridad. Para sa iba, ito ay kontrol. Sa kasalukuyan, isinusulong niya ang charter change, isang hakbang na para sa kaniya ay solusyon, ngunit para sa iba ay panganib. At habang papalapit ang kaniyang planong pagre-retiro, nananatili ang isang katotohanan. Ang kaniyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kaniya. Ito ay tungkol sa sistema ng politika sa Pilipinas. Isang sistemang kung saan ang kasikatan ay nagiging puhunan sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay nananatili sa ilang pangalan. Kaya sa huli, ang tanong ay hindi lang bakit siya nananatili, kundi bakit patuloy siyang pinananatili ng publiko